Good morning mga bata. Good morning. Okay, nice to meet you ulit. Kamusta ang bawat isa after 2 weeks na hindi natin pagkikita? Buti na ako. O, natatandaan niyo pa ba yung mga lesson natin last week? Hindi na ako. So, nirecall natin yan, huwag kayong mag-alala. Pero bago yan, tayo muna mag-pray. Pwede po ba magsitayo po tayong lahat at mag-pray po tayo? Yan, mga bata, kamusta? So, sabi niyo nga, hindi niyo na natatanda yung lesson last week kasi nga, kahit naman, di ba, 2 linggo na, hindi niyo talaga matatanda. Pero sabi ko nga, di ba, yung mga booklet kayo na, pwede niyo yung i-recall sa bahay kung ano yung ginagawa. Kasi yung booklet na pinamimigay natin, andun din yung lesson kung hindi niyo matatandaan. So, last week, ang pinag-aaralan natin is Jesus, kung nasa templo siya. Sino nakakatanda ng memory verse? Yan. So, bago yan, so, yun nga, napag-aaralan natin yun. Ngayon, may pag-aaralan ulit tayo. At yun ay si Nicodemo. Sino ba? Ate Julie, sino po ba si Nicodemo? So, bago ko simula kung sino si Nicodemo, pwede po bang mag-group kayo ng 5 na representative? So, meron ako dito, pera-perasong, may word to, and then gusto ko already aminit, mabubunin ka at sisigaw nyo kung ano yung nasa puzzle na to. So, pwede po ba? Okay po. Yan. So, ano bang nakalagay? Ayan, ito yung puzzle na to. Pwede nyo siya, pwede po ba pabuo? Ano pong nakalagay? Top 1 daw. Ano po yung nakalagay dyan? Sulat po. Sulat. Kasi pagpasensya nyo na yung sulat ko, Mukhang nahihirapan ang mga students. Kaya ang hirap naman ito. Ang hirap buuin ng picture. Ano po ba? Ito, ganun, Jesus. Next, ito. Ito mo ba? Hindi. Okay. Ang hirap ah. Teacher, ang hirap to. Mahirap po ba? Ito, Jesus naman. Jesus. Tapos S. Sige, bibigyan ko kayo. Ito yung first piece. Okay. Yan. Upwards. Yan. Dito po Yan. ba? Yan. Yan. Ayun po, diretso po. Ayan. Ayan. Hindi. Okay po. Mayroon pa rin. Kulang na isa. Ako nakuha na yata ni. Kulang po na isa. Nakuha na yata ni Athena. Yan. God sent Jesus to the... Find the missing piece po. Yan. Okay, ano po Wow. naman dyan? Pwede niyo po ba? God sent Jesus to tell me of His love. Yan. So, Yan. Galing, o yan na, ano ba yun natin, Julie? Parang ang hirap-hirap naman yan. Pero, bakit niyo po ba kailangan sinabog po sa akin yan? So, hindi na yan isang perasong papel, isang perasong na pinagpipira-pira sa binuo. Meron yung pinakamahalagang meaning. At yun yung pag-aaralan natin ngayon. Sabi ko nga kaganina, si Nicodemo. Sino po ba si Nicodemo? So, nung time na yun, si Nicodemo, isa siyang mahalagang tao, hindi siya mag-aral ng Biblia. At yung pag-aaral na yun, marami rin siyang katanungan. Isang araw or isang gabi, habang nag-aaral sila, nagkaroon sila ng tayo na pag-usap na Jesus. Pero yung pag-usap na yun is kalihim lang. Nagtatanong siya, ang sabi niya dito, sabi niya, marami daw tanong si Nicodemo kay Jesus.
Sabi pa isa pang, meron siyang tinanong, sabi niya dito, sinabi ni Jesus kay Nicodemo na upang makapunta sa langit, eh kailangan mong ipanganak muli. So parang, doon sinabi ni Jesus kay Nicodemo yun, parang naguluhan si Nicodemo. Ano, kahit naman tayo, di ba pag sinabi ni Jesus, kailangan mong ipanganak muli. Di ba ang alam lang natin kapag pinanganak, isang beses na, basta mamamatay na tayo. So sabi ng Bible, wala itong, alam niyang, sabi nga lang, alam ni Nicodemo, imposible yung mangyari yan. At even din tayo mga bata, at even ay na imposible din mangyari. Ngunit sabi ni Jesus sa kanyang salita tungkol sa spiritual na kapanganakan. Pinaliwanag ni Jesus na tulad ng tao ay pinanganak bilang mga sanggol, tayo dapat ay pinanganak muli sa isang relasyon kasama ang Diyos. So sabi ni Jesus, pinanganak tayo bilang isang sanggol, pero magkakaroon din tayo kapanganakan na magkakaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Yun yung gusto ipaliwanag ni Jesus. Sabi niya, upang sinabi din ni Jesus kay Nicodemo, upang makapunta sa langit ay kailangan mo ipanganak muli. So sabi dito, nagsalita ulit si Jesus, sabi niya, ilang kamang mga salita kay Nicodemo. Sabi doon sa kanyang salita, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang lahat ng sumampalataya sa kanya ay hindi mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yun yung sabi pa ng Diyos na uuna. At nung sinabi na yun ni Jesus, unti-unti nauunawaan na ni Nicodemo. So sabi niya, ang tanging paraan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ay naniniwala at magtiwala kay Jesus. So sabi nga diba, si Nicodemo, marami siyang tanong, marami siyang alam, at marami siyang tanong about si Jesus. So sabi, kaya magkakaroon tayo ng panibagong buhay, yung unang buhay, yung pinanganak tayo, nung tayo sila pupunan ng ating pangalawa, yung magkakaroon ng pangalawang buhay, yun yung magkaroon na tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Ate Julie, paano po yung pangalawang buhay? Ay, yun po ba yung physical na mamamatay po ba tayo ulit? No, hindi po yun. Ang pangalawang buhay po, ayun yung pagtanggap natin kay Jesus bilang Panginoon at sa ating tagapagligtas. Paano po yun, Ate Julie? Pwede nyo po, gusto nyo ba na magkaroon ulit tayo ng buhay, pangalawang buhay? Pwede nyo po ba ako samahan sa panalangin? Tapos yun na po. Then, paano yun natin sa'yo? Yun natin, Julie, diba? Inanong nyo na po, nagkaroon na po tayo ng pangalawang buhay. O, yun lang naman po yung gagawin natin. Hindi po. So, dahil tayo nagkaroon na ng pangalawang buhay, ang gusto niya, meron tayong personal na relasyon sa Diyos. Hindi lang doon na puputol, ang magkaroon tayo ng relasyon sa personal na relasyon sa Panginoon. Ang gusto din ng Jesus ay magbinubago din tayo sa Kanya sa pagbabasa ng Bible, sa pagsisimba, sa pagpipray, at even niyo po mapapahayag natin ang Kanyang salita. So, okay, naiintindihan niyo po ba yung lesson? Yes po. So, ngayon, meron po tayong memory verse. Susulat ko po sa blackboard. Yes po. Sa tingin ko naman po, may mga ibang familiar natin po sa memory verse, yung John 3:16. Meron din po sa booklet natin, pwede mo rin po isulat. And susulat ko na rin po sa blackboard. Nawa po, pagdating ko sa susunod na linggo, ay makabisado po natin. Mga bata, alam ko, very competitive kayo. Sino nakakabisado na? Pwede niyo po ba itaas ang inyong mga kamay? Yan, very good mga bata. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Nawa sa susunod na ating susunod na ating pagkikita, ay maalala niyo kung sino si Nicodemo at para tayo nagkaroon ng pangalawang buhay na kasama na ating Panginoon. So, yun lang mga bata, maraming salamat. Kita-kita tayo ulit sa susunod na linggo. Thank you po, teacher.